natulungan sa pamamagitan ng kanyang mga shows. Si Willie Revillame ay matagal ng TV host at marami na din siyang pinagdaanan ng mga kontrobersya at intriga. Marami na din siyang natulungan sa pamamagitan ng kanyang mga shows. Paano nga ba nagsimula si Willie sa pagiging host at ano ang susunod na hakbang ni Willie sa kanyang karera bilang host ngayong aalis na siya sa GMA7? The Philippine Showbiz List presents ang kwento ni Willie Revillame bilang isang TV host at timeline. Nagsimula si Willie sa showbiz bilang host ng noontime show na Lunch Date noong late 1980s sa GMA kasama si Randy Santiago. Si Randy Santiago ang itinuturing na mentor ni Willie. Nadiskubre siya ni Randy noon habang nagpe-perform, kaya siya nasama sa Lunch Date bilang sidekick ni Randy. 3 buwan lang si Willie sa show na yon at pumirma siya sa Regal Films para gawin ang pelikula na Bobo Cup kasama si Joey Marquez. Mula noon ay nakast na si Willie na sidekick ng mga artista sa pelikula, gaya na Philip Salvador, Rudy Fernandez, Dolphy, Joey De Leon at marami pang iba. Noong 1998 ay naisama si Willie sa noontime show na Magandang Tanghali Bayan, kasama sina Randy Santiago at John Estrada. Naging close silang tatlo at tinangkilik ng mga manonood ang kanilang on-screen chemistry at comic timing. May mga kritisismo man noon sa kanilang trio na kesyo ay kopya lang sila na kanilang karibal na sina Tito Vic at Joey ay di nagtagal natalo ng MTV ang Itbulaga sa ratings noon. Ayon sa website na willierevillame.org ay naging primary sponsor ang MTV mula 2001 hanggang 2002 ng sikat na tabloid noon na Tik Tik Tonight kung saan si Willie ang editor-in-chief at na-feature siya noon sa centerfold ng ika-300 na issue ng tabloid. Hindi nawala ang kontrobersya sa karera ni Willie. Noong August 1999 ay nasuspende siya kasama sina Randy at John mula sa Magandang Tanghali Bayan dahil sa mga biro nila na bulgar sa mga contestants noon sa Calendar Girl, isang beauty contest segment sa MTV. Noong 2001 ay na-terminate naman si Willie mula sa MTV matapos niyang magbitiw ng mga bulgar na biro sa show. Pero nakabalik si Willie sa ABS-CBN noon sa bagong MTV, ang Masayang Tanghali Bayan. Pero noong December 2003 ay inutusan na naman ng MTRCB na i-terminate si Willie matapos niya biruin noon ang kanyang kasama sa show na si Mahal, pero bago pa ipatupad ang utos ay nag-resign si Willie. Nakabalik si Willie sa noontime sa pamamagitan ng kanyang mismong show na Wawawi noong 2005 kasama ang mga female co-hosts niya na sina Janelle Jamer, Kat Alano at Iya Villania. Pero noong 2006 ay naharap na naman sa kontrobersya ang show nang magkaroon noon ng stampede sa Ultra habang naghihintay noon ang mga tao sa labas para makasali sa first anniversary ng Wawawi. Ang nangyaring stampede ay isang malaking trahedya. Noong 2007 ay na-dismiss ang kaso laban kay Willie na may kinalaman sa nangyaring trahedya. Nagpatuloy pa ang pamamayagpag ni Willie bilang isang TV host kahit na lumipat na siya ng network. October 2010, lumipat si Willie sa TV5 at kasabay na kanyang pag-alsabalutan, bitbit niya ang kanyang programa na Wawawi at binigyan ito ng bagong titulo na Wheeling Willie. Application na pwedeng makapag-recognize ng music kahit wala itong title or artist at pwede makapag-download ng mga videos na nasa Wheeling Willie. Ngunit makalipas ng isang buwan, nagsampa ng kaso ang copyright infringement suit ang ABS-CBN laban sa kay Willie sa Wheel Productions Inc. at sa TV5 dahil sa pangongopya ng format na galing sa Wawawi. Hindi naglaon, pinabura ng Court of Appeals ang depensa ng TV5. March 2011, nagkaroon naman ng kontrobersya ang palabas ni Willie na Wheeling Willie sa kadahilan ng may isang bata na 6 years old pa lamang ang nagsasayaw ng macho dance sa isang segment ng palabas. Umalma ang maraming netizens sa video na ito na nag-viral sa YouTube. Ito raw ay isang uri ng child abuse at kailangan itong aksyonan ng mga kinauukulan. Dahil sa kontrobersyang ito, maraming sponsors at advertisers ang umatras sa pagsuporta sa naturang palabas. Kaya naman noong April 11, 2011, inanunsyo ni Willie na magkakaroon muna sila ng pansamantalang break. May 9, 2011, sa isang report ni Christopher Min sa kanyang palabas na Juicy Express, inanunsyo na magbabalik muli ang palabas kasama ang mga staff, crew at talents na naging kasama ni Willie sa kanyang paglipat sa TV5.
Ngunit sa pagkakataong ito, may bago ng pangalan ang palabas at ito ang Will Time, Big Time. Nagkaroon ito ng bagong format at marami ang natulungan. Marami rin ang nabigyan ng trabaho. Pero noong January 5, 2013 ay nagtapos rin ang show. January 26, 2013, pinalitan ng Wawa Willie ang show na Will Time Big Time, na kung saan nagkaroon naman ng isang kontrobersya noong March 2013 sa pagitan nila Willie Revillame at Ethel Buba at Ate Gay na kanyang mga co-host. Pinagalitan ni Willie ang dalawang komedyante dahil raw sa hindi nila pagrespeto kay Willie at pagiging unprofessional sa palabas. Hinamon sila ni Willie na mag-resign agad at hindi na nga sila bumalik sa show. Makalipas ang ilang buwan ay nagpaplano ng magretiro si Willie Revillame at inanunsyong hanggang October 12, 2013 na lang ang palabas. Si Willie rin ang nagsiwalat na humihina na ang ratings ng show kaya napag-isipan niyang mamahinga muna sa pagiging host. March 2015, matapos ang mahigit na isang taon na pananahimik ni Willie sa telebisyon, ay muli siya nagbalik. Ngunit sa pagkakataong ito, ay pumirma siya ng kontrata sa GMA7. Nagkaroon agad siya ng palabas at ito ang Wawawin na mapapanood tuwing alas 5 ng hapon. Laking pasasalamat naman ni Willie sa management ng GMA dahil sa pagtanggap sa kanya. Nagpasalamat rin siya sa dalawang tao na tinulungan siya upang makapag-show muli sa GMA, sina Itbulaga host Joey De Leon at 24 Oras anchor na si Mike Enriquez. July 10, 2021, isang mabigat na desisyon daw ang kailangang gawin ni Willie. Sa kanyang makahulugang pahayag, nabanggit ni Willie na posibleng iwanan niya ang pagiging host ng Wawawin Tutuktuin, ang game show niya sa GMA7. Pero nais daw niyang may pumalit sa kanya para ipagpatuloy ang programa kung sakaling iwan niya ito. Paliwanag ni Willie, marami raw tao ang natutulungan ng kanyang programa. Pero dumarating daw minsan sa buhay ng tao na kailangan niyang gumawa ng mabigat na desisyon. Sa comment section ng YouTube video, halo-halo ang reaksyon ng mga tagahanga ni Willie. May mga nalungkot, habang iba ay nangakong susuportahan nila ang veteran host kung ano man ang tatahakin nito. Samantala, kapansin-pansing maraming netizen din ang nagkomentong posibleng nagpapahiwatig daw si Willie na papasukin niya ang politika. October 2021, nagdesisyon ang TV host na si Willie Revillame na wag ng komandidatong senador sa halalan sa 2022. Nangangahulugan itong mananatili sa telebisyon ang kanyang top rating program sa GMA7 na Wawawin Tutuktuin, na malaki ang nitutulong sa ating mga mahihirap at nangangailangan ng mga kababayan. Kasunod nito ay nagpasalamat si Willie sa GMA7 management na sa tiwala at walang sawang suporta sa kanya. Willie's New TV Network. Nitong February 5, nang opisyal nagpahayag ang GMA Network Inc. tungkol sa nalalapit na pamamaalam ng Wawawin dahil piniling hindi na pumirma ng panibagong kontrata ni Willie sa Kapuso Network. Ayon sa statement, Willie Revillame's contract with GMA Network is set to end on the 15th of this month. His show Wawawin will air until Friday, February 11. We wish him good luck in his future endeavors. Hindi raw totoo ang mga balita na lumalabas na ibinasura ni Willie ang Kapuso Network at wala talagang balak ang management na i-renew ang kanyang kontrata dahil napakaganda ng paraan ng kanilang paghihiwalay. Nang kumpirmahin ng GMA7 hanggang February 11 na lang mapapanood ang Wawawin, mabilis na pinagpasa-pasahan sa social media ang larawan ni Willie kasama si former Senate President Manny Villar at ang anak nito na si Camille Villar. Papasok na rin sa television industry ang pamilya Villar sa pamamagitan ng Advanced Media Broadcasting System. Ang kanilang kumpanya ang pinagkalooban ng broadcast frequencies na dating pinanghahawakan at ginagamit ng ABS-CBN Corporation. Nagkaroon ng mga espekulasyon tungkol sa posibleng paglipat ni Willie sa AMBS dahil sa kumalat na larawan nila na mag-amang Villar na kuha sa tahanan niya sa Tagaytay City noong February 2, 2022. Ayon isang ulat ng PEP.ph, may insider daw na nagsabi na matagal na naghihintay ang management ng GMA Network Inc. na pirmahan ni Willie ang bagong kontrata nito. Kaya noong February 3, tinawagan na siya ni Joey Abacan sa telepono. Si Abacan ang first vice president for program management ng GMA Network Inc. at siya ay nakipag-usap kay Willie at nag-follow up sa kontrata na kailangan ng pirmahan dahil matatapos na nga sa February 15, 2022 ang kasunduan nila. Sinabi ng source na naging emosyonal si Willie nang magkausap sila ni Abacan dahil hindi na niya mapepirmahan ang kontrata. Reportedly, ang pag-alis sa GMA7 at paglipat sa AMBS ang isa sa mga pinakamahirap na desisyon na ginawa ni Willie sa buhay niya.
Naging mabuti kasi sa kanya ang GMA management at habang buhay daw niyang tatanawing utang na loob ang pagtitiwala na ibinigay ni na GMA Network Inc. CEO and Chairman Attorney Felipe L. Gozon at GMA Network Inc. Chief Financial Officer Felipe Yalong. Sa kabilang banda, malalim naman ang pinagsamahan ni na Willie at former Senator Villar na itinuturing pa ng controversial TV host na pangalawang ama. Kaya simula noong February 7, live na napapanood ang Wawawin mula sa Quezon City studio ng Kapuso Network. Idinagdag pa ng source na alam ni Willie ang official statement na inilabas noong February 5 ng GMA Network Inc. Ipinaubaya at pinagkatiwala ni Willie sa management ang announcement sa publiko tungkol sa kanyang nalalapit na pag-alis sa GMA na nagsilbing pangalawang tahanan niya sa loob ng halos 7 taon mula noong 2015. Formal na magpapaalam si Willie sa GMA 7 sa darating na Biyernes, February 11, 2022. Ang news magazine Showdown na dapat alam mo ang pansamantala na ilalagay ng GMA 7 sa iiwanan na time slot ng Wawawin. Lumitaw rin ang balita na malaki ang posibilidad na mapanood sa dating time slot ng Wawawin ang game show ng Family Feud Philippines. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook